Grabe pala yung feeling ng mabihisa ng isang Ma'am Mitch Biray ng Pampanga. Hi! Mga Marikoy, muntik ko nang makalimutan bago kami umalis. Siyempre, magte-take ako nitong Beauty White Capsule at iinom ako nitong Shepu Apu. Nakalimutan ko kaninang umaga kasi nalilate na kami sa pagpasok ni Jace. Meron siyang exam. Kaya ngayon pa lang ako makakainom ng Shepu Apu. Everyday, walang palya. Ito yung iniinom ko. At siyempre, ayan naman yung resulta. Dahil sa dami ng ginagawa, trabaho, school, tapos may tindahan pa kami. Sobrang ang daming tao lagi ngayon sa store dahil nga namimili sila ng pamasko. Buti na lang, meron Shepu Apu. So, kahit papano, nakakatulong, nawawala yung pagka-bloated ko. At nakakaldep pa rin ako. Ang kagandahan nito, 21 calories lang. Kaya pasok na pasok siya sa pagkakaldep ko. Kahit na hindi nag-gym, nami-maintain ko pa rin yung katawan ko. At nga pala sa nawawala yung pagka-bloated ko, mga Mariko, yung nalilesen din yung mga cravings ko. So, feel ko lagi na busog ako at hindi ako nagkikrave ng kung ano-ano. Tapos, meron pa itong pampaglow ng skin. Kaya kahit na mabawasan ka ng timbang, hindi ka tuyot tignan, sakto lang siya. Siyempre, sasabayan din natin yan ng Beauty White Capsule para sabay-sabay na yung pag-glow. Babawasan ka na ng timbang, mag-glow pa yung skin mo. Grabe, no? Sino mag-aakala na dati 85 kilos ako? Ngayon, ayan, 68.5 kilos. Ang sarap niya din. Super. Para siyang lasang lychee na may strawberry. Yun yung lasa niya. Yun yung nalalasahan ko. Kaya hindi ako nagsasawang inumin ito araw-araw. Hatid namin ngayon si Jay sa therapy. Tapos pagkahatid namin sa therapy sa kanya, dadiretso kami ni Daddy Tano sa isang bilihan or rentahan ng mga damit. Kasi kailangan ko ng susuotin. May event kaming pupuntahan sa Sabado. Ice na. Say bye-bye to Ice. Bye-bye. Put down Ice na. No. Ayaw niya ipababa si Ice. Gusto niya nakakarry kay Ate Christine niya. Pagdating namin sa therapy center, mga Marikoy, naghintay lang kami ng ilang minuto tapos dumating na din yung mga therapist ni Jace. Pagkasundo nila kay Jace, umalis na kami ni Daddy Tano, dumiretso kami dito sa may Casa Moda. Last time kasi mga Marikoy, na-meet ko ang napaka-humble na si Ma'am Mitch Biray. Isa siya sa mga sikat na fashion designer, lalo na dito sa Pampanga. Nag-asa ko last time sa kanya kung meron ba siyang pink dress na pwede sa akin. May event kasi kaming a-attendan ni Daddy Tano at kailangan ko ng dress. Sa sobrang bait niya, mga Marikoy, naiiya ako kasi siya pa yung nag-a-assist sa akin. At dito pala sa Casa Moda, mag-try ka lang ng mga dress nila para ka nang ikakasal ulit. Biglang bumalik yung naramdaman ko dati, mga Marikoy, nung naglakad ako sa simbahan at kinasal kami ni Daddy Tano. Nga palang unang pinatry ni Ma'am Mitch ay sa kanya mismo yan, sinuot niya. Sa totoo lang, gusto ko siya, napakaganda, pero parang hindi kasi ako ito. Napapansin niya na hindi ako confident sa mga braso ko, kaya tinry niyang ilagay itong parang bolero. Kaso masyadong formal, kaya tinanggal niya din. Sa totoo lang, sa moment na yan, kinikilig ako. Ikaw ba namang bihisan mismo ni Ma'am Mitch Biray? Kinikilig ako, mga Marikoy, at kinakabahan din kasi baka makita niya yung mga kulukot ko sa katawan. Pansin nyo din, ina-adjust nila yung sa likod kasi nga hindi siya masara kasi nga kay Ma'am Mitch Biray yan, napakapayat niya lang compare sa akin. Bukod doon, mga Marikoy, binigyan niya din ako ng ibang choices at pinatry niya din lahat sa akin. Next naman na tinry ko ito, napaka-perfect niya kung mag-aabay ka sa kasal. Or kaya naman mag-a-attend ka ng kasal o kaya isa ka sa mga ninang. Actually, gusto ko din ito kasi ganito yung team ng a-attendan namin na event. Pero syempre, hindi pa rin makontento si Ma'am Mitch Biray kaya nagpatry pa siya sa akin ng ibang design niya. Dito, napapansin niya na ako at nare-realize niya na mas gusto ko yung mas simple pa doon. Actually, mga Marikoy, itong pangatlong tinry ko, ako talaga ito. Nanay na nanay ako ni Jace. Kakainis lang, pumayat ako pero yung tiyan ko hindi siya nakikisama. In fairness, napakasarap mag-try ng mga dress dito kasi i-assist ka talaga nila. At hindi rin sila masasatisfy, lalo na itong si Ma'am Mitch Biray hanggat hindi ka nasasatisfy. Sabi niya nga sa akin, yung best na isusuot ko daw, yung confident ako at feel na feel ko yung sarili ko. Nagustuhan ko din itong pangapat, mga Marikoy, pero siguro kailangan hindi muna ako kakain ng isang linggo, charot. Tignan nyo naman kasi yung tiyan ko, pero syempre masusolusyonan naman yan ng Gilder. Umakyat nga din pala kami dito sa may taas, mga
Marikoy, at nagtingin din kami ng dress dito. In fairness naman, madami din silang kulay pink dito at iba pang mga kulay na kakailanganin nyo sa mga event. Napagalitan pa nga ako dyan kay Ma'am Mitch. Sabi niya sa akin, pwede naman daw akong magpagawa. So nga lang, rush ako naghahanap kaya hindi na siya matatapos. Kaya sabi ko sa kanya, next time magpapagawa ako at tutuparin ko yung pangarap ko na makapagpagawa ng dress sa kanya. Dati, hindi ko pa siya namimit, umahanga na ako sa kanya, pero ngayong namit ko siya, mas lalo akong umanga. Kung balak nyo nang ikasal or ikakasal kayo, mga Marikoy, pwede kayong pumunta dito. Pwede kayong magpagawa ng sarili nyong gown, pwede din kayong magrenta. Anyway, pagkatapos ko makapili, mga Marikoy, nagpaalam na kami sa kanya. Sakto din kasi susunduin na namin si Jay sa therapy, malapit na siyang lumabas. Tok, 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 tok. Again.